Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa awitin yan. Isa sa mga magagandang mga awitin. O lahat naman ay magaganda. But you see, there are songs that really blesses your heart. At yung katotohanan yan, that He hides our souls. Minsan ay tayo nasa mundo ng pakikipagbaka. And we think we are fighting our own battles. And we think that no one is fighting for us and with us. But if you are a child of God, God really hides your soul. Hindi yan sa itinatago na tago lang. But the meaning of the song is that He fights your own battle. He fights for you. He makes sure that He protects you. At yan po yung kagandahan, pribilehyo na meron ang isang mananampalataya, that he has always the guidance and protection of his God. No matter what the world says or no matter what the world is headed to, pero yung isa pong mananampalataya can be sure that his soul is being taken good care of the Lord. What shall it profit a man if he gains the whole world yet lose his own soul? Yan yung bahagi ng isang tao na napapabayaan sa ating mga panahon. Pabayang-pabaya. Maraming mga tao nagpapabaya sa kanilang kaluluwa, sa kanilang mga spiritual na mga pangangailangan. We are all agog. Ika nga ay tayo ay nagbibigay ng lakas, ng oras, lahat ng ating mga talino sa mga bagay na temporal sa ating katawan. Pero nakakaligtaan natin ng isang bahagi sa atin pong buhay. What makes a man man? Body, soul, and spirit. Yan po ang kaibahan natin sa mga hayop at sa mga halaman. Because we have a soul, we have a spirit. The soul needs God, and the soul needs the Word of God. But you see, many people do not give time for the soul. They have much time with the world, but they don't have time with God. And I hope, and I thank the Lord that you are here this morning. Amen? Na naririto kayo, and this is the time for the soul. Amen? Okay, so tayo lahat po ay magsitayo at buksan po natin ang salita ng Diyos sa Jude. We are still in our series on making a difference. Are you saved? Are you saved? Okay, if you're saved, then God wants you to make a difference in this world. Nais po ng Diyos na may magawa ang bawat isa sa atin, kahit na sa isang maliit na bagay lang. He is not expecting us to do great and many things. He just wants us to make a difference. So do not think that you cannot do anything. God can make something in your life. And this is it. He said that we can make a difference. Kailangan natin bilang mga anak ng Diyos makita ang paparaan para tayo po ay magkaroon ng real changes in our lives. Real. Hindi lamang dahil sa barkada. Hindi lamang dahil sa pera. Marami kasi nagbabago dahil sa pera, di ba? Kaya may mga gumaganda dahil sa pera. Paano sila gumanda dahil sa pera? Siyempre, bumili ng pampaganda. Yung pantakip sa kapangitan. May mga pumupogi dahil din sa pera. Diba? Pag may kotse ka, mukha kang pogi. Nagagawa yung pera na yan. Ano pa? Pag yung magandang boses, di ba? Pag magandang boses mo, at kumanta ka, akala ay talagang nagiging may mga humahanga. Sino mga may tagahanga dito?
Tita Au, may tagahanga. Okay. Sa totoo lang, meron hong tumitingin sa'yo. May humahanga naman sa'yo, yung iba hindi lang pinapakita. Yung iba naman pinapakita. Tsaka kayong mga dalaga, pag may hinahangaan kayong binata, huwag niyong ipapakita. Huwag niya kakagad ipapakita, no? Hindi yan maganda para sa'yo. I'm telling you the truth. Meron humahanga sa yung akala mo pangit na pangit ka sa sarili mo, meron pa rin. Meron pa rin. Yung akala mo ay walang-wala ka ng alam, pero meron pa rin may mga mas walang alam sa iyo. Sa totoo lang. But then, bilang anak ng Diyos, we should not be so much concerned about those things. Ang dapat na maging concern mo, dapat bigyan mo ng konsiderasyon what the Lord wants you to do to make a difference. Kasi iniligtas ka na ng Diyos eh. Minahal ka ng Diyos. Kaganda ng awitin. Ano ba yung kinanta ng choir sa umaga, yung kanina? Kung ang sparrows ay binibilang ng Diyos, minamahal ng Diyos, ikaw pa kaya? Alam mo yung sparrow, yung ibong Adarna. Yung ibon, di ba yung maya ba yan? Yung mga nandyan lang sa mga bahay-bahay? Maya ba tawag niyan? Yan ba yung mga inaalagaan nyo, nilalagay nyo sa hawla? Tapos nilalagyan nyo pa ng pagkain? Di ba hindi na? Isa ka pa nga yata yun sa mga tumitirador niyan eh. At pag natirador na yan, wala lang naman. Hindi mo naman kakainin. Pero yung iba, nag-aalaga ng ibon na ilang ilang libo, yung mga lovebirds. Pero yung mga maya yan, walang nagmamahal diyan. Binabatungan ninyo natin eh. Tama? Kung yun nga, mga binabato lang eh. Sabi ng Panginoon, walang isa sa kanila na hindi alam ng Diyos sa kanilang pagkamatay. Ikaw pa kaya? Yung mahal ka ng Diyos. Amen? Ayusin mo lang buhay mo. Kung pasaway ka, mag-ayos-ayos ka. The lilies, nakakita na kayo ng lili doon sa parang lili. Sinong ano ba lili doon sa parang? Lilies, yung water lily, nakakita ng water lily. Meron bang kumukuha doon ng water lily at inilalagay sa altar o kaya kinukuha mo tapos ibinibigay sa'yo? Ano lang mga bulaklak ang ibinibigay sa mga minamahal? Rosas, ano pa? Ano pa may binibigay sa mga mahal sa buhay na bulaklak? Ano? Sunflower. Sampagita. So, Tita Au, may nagbigay na sa'yo ng sampagita? Mga bulaklak, binibigay natin yan. Sabi naman, may mga bulaklak dyan sa parang na hindi na binibili, pinapatay lang, inaapakan. Pero ang mga yun nga, minahal ng Panginoon, binibilang ng pinatubo ng Panginoon. Ikaw pa kaya? Tapos sasabihin mo, ganito ako kasi wala naman nagmamahal sa akin. Maniwala ka. Nagmamahal sa iyo ang Panginoon. Maraming salamat. Nakapunta ka ng church, nakarinig ka ng salita ng Diyos. At tinanggap mo si Kristo. At ngayon na tinanggap mo ang Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, He would like you to make a difference. You can do something else. Seryosohin mo lang ang salita ng Diyos. Let's read. Verse number 17, Jude. But beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. Just remember. We remember their words. Amen. Beloved, at tawag sa atin, beloved, mga minahal ng Panginoon. Verse 18, how that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. Yan, tandaan mo yun. Na meron at meron tutuligsa sa'yo, magtatawa sa'yo sa mga pagbabago na marahil ay iyong tatahakin dahil ikaw ay ligtas na.
pasimba-simba ka pa. Ganun sila eh. Pa-Bible ka pa. Okay. Well, there will always be people who will mock you. But remember, you are loved, beloved, sabi ni Apostle ni Jude. Then verse number 19, this be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. Tandaan mo yun, na meron niyang tatawa sa'yo, pero yung magtutulig sa sa'yo, yan kasi ay hindi naman ligtas na kagaya mo. They do not have the Spirit of the Lord. Verse number 20, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Dapat ito lang yung iyong bigyang pansin. Said, that you build up yourselves on your most holy faith, pray in the Holy Ghost. Verse 21, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And today, in verse number 22, we will see what we should have. And of some have compassion, making a difference. Some have compassion. Ibig sabihin, some do not have compassion. But he's saying that we ought to have compassion to make a difference. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po ang bawat isa na naririto. Those who are saved, that we can make a difference. But Lord, help us to be included in the some that have compassion. Maraming salamat sa pagkakataon. Help us realize. Talk to us, O Holy Spirit, in a mighty way. In Jesus' name, amen. Okay, please take your seats. Some have compassion. Shall we say that? Some have compassion. Mayroong ilan na mayroong compassion, na may pagkaawa, mayroong pag-ibig, mayroong pity sa iba. You know, compassion is a state of emotion or feelings. It is according to the usage of the word, yung pagkagamit ng salitang compassion. Yan ay sensation of sorrow which is excited by the distress or misfortune of others. Hindi yung misfortune mo, kundi yung sa iba. So nagkakaroon ka ng sensation of sorrow. Nagkakaroon ka ng awa, hindi dahil sa iyong sarili. Kaya hindi yung self-pity ito. Hello? Sino dito ang may self-pity? Di ba tayo lagi? Hindi ho yun ang nais ng Diyos na meron ka. Yun ang dapat tanggalin mo sa buhay mo. Yun laging naaawa sa sarili. Kawawa naman ako, wala akong cellphone. Kawawa naman ako, walang bagong sapatos. Kawawa naman ako, maitim ako. Kawawa naman ako, kulot na kulot ako. Wala man lang akong pampaunat. Kawawa naman ako, hindi ako makapagpa-sexy. Kawawa naman ako, hindi ako makapag-bodybuild. Kawawa naman ako, hindi man lang kawawa. Siya, laging kawawa. Pag pinagtatawanan, kawawa naman ako na lang lagi pinagtatawanan. Pag nagkamali, napagalitan, kawawa naman ako na lang laging pinagagalitan. Sermon ng almusal, sermon pa rin ang merienda, pati tanghalian ay sermon, pati gabi sermon, habang nananaginip sermon. Kawawa talaga ako. Ang dami-daming mga Kristiyanong ganyan. Ano yung mga laging naaawa sa kanilang mga sarili, yan ang mga tinatawag natin, mga masyadong insecure sa kanilang buhay. Pag ikaw ay Kristiyano, dapat wala na yan sa'yo. Pero alam niyo ba, na meron din naman mga sobrang tiwala sa sarili. Nasa kabilang banda. Pogi ako. Ay kahit pangit pogi ako. Ay lakas ng loob. Alas na. Kaya kahit na sabihin na,
Uy, may amoy ka na, may amoy ka na. Hindi, mabango yan eh. Lakas talaga, lakas. Hindi mo ma-check. Alam mo bakit hindi mo siya nabigyan ng tamang koreksyon? Eh kasi ang lakas naman ng kanyang kapagkakilala sa niyang sarili. Akala mo ay talagang matalino siya. Katali-talino. Mukha lang matalino. Pero wala naman talagang alam. Mukhang maganda pero hindi naman talaga maganda. Mukhang pogi pero kausapin mo ay talaga namang ay mawawala ang iyong paggalang sa kanya. Pero wala lang sa kanya yun. Pakialam siya. Pag ikaw ay Kristiyano, you should be different. Amen? At hindi ka dun sa extreme na yun, na hindi ka na makorek ng salita ng Diyos. Nakala mo'y tama lahat ang iyong kaisipan. At yun yung sa kabila naman ay wala nang magagawa kasi nga ganito ako. If you're saved, kung ikaw man yung sobra ang bilib sa iyong sarili, ay dapat lamang na maalis ka doon sa ganong klaseng kaisipan. Because you are not perfect yet. All of us are not perfect yet. Lahat tayo ay nagkasala. At lahat tayo sa harapan ng Diyos, tayo po ay maduming basahan. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. And God is the only holy being. Siya lamang ang mataas, siya lamang ang banal, siya lamang ang magaling, siya lamang ang lahat na meron, na dapat ay meron din tayo. You see, we cannot compare ourselves to one another too. Ang iba ang hilig magkumpara. Kung anong wala siya, kinukumpara niya sa iba. Kung ano meron siya, pinagyayabang niya sa iba. Ganyan tayo. Kaya alam mo kung bakit walang compassion? Kasi nga yan ang nature ng isang unsaved. The fallen man. Bawat isa sa atin. Because we came from the race of Adam, the children of disobedience. Hindi nakikinig sa Diyos. Mas pinakinggan niya ang salita ng dyablo. Yan tayo. You see, that's why we cannot make a difference. We can never make a difference until and unless tayo po ay umalis sa kaisipang yan. Sa mga kaisipang ito. Na ako'y mas maigi naman ang buhay namin kaysa sa inyo. Mas maigi talaga sila kaysa sa amin. Walang pinagkaiba. Pareho lang kinukumpara. Ano sabi ng Bible yan? They that compare themselves among themselves are not wise. Hilig mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Alam mo ang pinakamagandang kung saan mo dapat ikumpara ang sarili mo? Sa Panginoon. Doon tayo bawat isa sa atin. Huwag mo lang ikumpara. Bira, magkukumpara ka na. Kukumpara ka ng mga mukha, magkaiba naman talaga ang pagkagawa ng mukha nyo. Tama? Sino ba may sabing mas pogi alin nga kayong dalawa? Alin ka dito. Gusto ko makita kasi ito lagi nating ginagawa. Tanggalin niyo mga mask niyo. No. Ba't may uhog? Wala naman. Pakita kayo. Oh. Di ba? Ito ang ugali pag tumingin tayo sa dalawa. Mas pogi pala si ano? Sino mas pogi? Sino ang may sabing siya? Pakitaas ang kamay. Sino ang may sabing siya? May atas din. We tend to compare. Saan mo ba sila ikinumpara? Ano bang batayan mo at sinabi mong mas pogi ito sa ganyan?
O kaya siya dito. Ano naging batayan mo? Ako minsan ang mga batayan natin. You know, that is our problem as individuals. Eh sabi ng Panginoon, you compare yourselves among yourselves. Dapat ang pagkukumparahan nyo ay sa Panginoon. Kasi ligtas ka na nga eh. Yun ang pag ikaw ay saved, you are now alive spiritually. Ibig sabihin na alive spiritual, may nakikita ka, hindi na panlabas, kundi mga panloob, mga bagay na makalangit. Dapat yun na nakikita mo. Dapat ngayon ay matuto ng ang iyong mga isipan ay matuon sa ating Panginoon. Ano sabi ng Hebrews chapter number 12? Sige, maraming salamat. Baka ma-derail pa yung pagkaunawa. Hebrews chapter 12. Anong sabi ng salita ng Diyos? Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. What's verse number 2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dapat yan ngayon ang matutunan ng bawat mananampalataya is to look unto Jesus. At matutunan natin at tingnan kung sino ang Panginoon, sapagkat yan ang nais ng Diyos sa atin na tayo ay maging Christ-like. Yan ang dahilan bakit nasa simbahan ka. Yan ang dahilan kung bakit ikay nakakilala sa Panginoon. Look at Ephesians chapter number 3. Ephesians chapter number 4 rather. In verse number 11. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Tama? Oh. Yun ang sabi dyan eh. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure, what? Of the stature of the fullness of Christ. So, sino ang measurement? Who is the measurement? Saan mo ikukumpara? Sa Panginoong Jesucristo. Lagi ang isipan natin, si ganito at si ganyan. Mas okay si ganito, mas okay diyan. Dapat ikaw, matuto ka na ang Panginoon ang titingnan, malapit siya sa Panginoon. Ito, malapit siya sa Diyos. Because that is the end goal of our Christianity bilang mga anak ng Diyos. That's why Jesus came into our hearts. Kaya nga tinanggap mo ang Panginoon eh. You know why you received Christ into your heart? You became one with Christ. So bawat isa sa atin, kaya ho ang ating kaisipan ay dapat talagang matuon sa kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. And you know, who is Christ? Christ is one who has compassion. Pag hindi tayo nakaalis sa ating mga makasariling kaisipan at puso na laging nagkukumpara sa iba't iba, na ang tingin natin ay mas mataas ang ating sarili kesa sa iba, o kaya naman ay mas mababa sa iba. Kung hindi tayo makakaalis diyan, kung hindi tayo makakalis and living our own lives alone, na malayo sa Panginoon, lagi na lang ikaw na lang ng ikaw, wala lang natira sa Panginoon. Remember that you and Christ were united, that I and my Christ are united. Our union with Christ, kaya nga tinanggap
Ano salita yun? Tinanggap ko si Jesus. Para lang mag-asawa na tinanggap niya yung lalaki bilang kanyang asawa, o kaya yung babae na tinanggap niya yung lalaki bilang asawa, kung they still live independently, they cannot be one. Lagi ang magkaaway. Bakit lagi sila magkaaway? Sapagkat sila, babae at lalaki, hindi magkakasundo yan kahit kailan. Ang lalaki, ibang paraan mag-isip. Sabi nga nila alam niyo mga babae, pag isang salita pa lang, ang isipan niyan, lumalak lang yan. Ganun na daw yung isip. Sabi nila, hindi ako. Yung mga psychologist, ang bilis. Isang salita mo pa lang, ang bilis na. Nakarating na ng US. Pagkatapos ay nakarating na noong unang panahon. Pagkatapos hanggang sa huling dulo, alam na niyang istorya. Samantalang yung lalaki nandun pa lang siya sa isang salita. Nakatunga nga pa lang siya sa TV. Yun. Ganun ang kaisipan. Kaya tayo hindi yan magkakasundo. But because they accepted one another as husband, kayo mga asawa, di ba? Nung tinanggap mo ang babaeng yan na yung pakakasalan, lahat ng kanyang kamalian, lahat ng kanyang mga masamang ugali ay kasama sa tinanggap mo. Ba't ang gumaganyan ay yung mga young people? Wala pa naman kayong asawa. Yung mga may asawa, di ba? Tinanggap mo yung kanyang masamang ugali. Bakit? Tinanggap mo lang yung maganda niyang ugali? Kaya sasabihin mo, kung alam ko lang na ganyan ka noon, hindi kita pinakasalan. Hindi pwede. Kung sino siya ngayon, ay ganun pa rin yun. At ganun din yung lalaki. Kaya magtiisang kayo. Sino yun? Tinanggap mo na siya. Saan lang kayo magkakasundo pag tinanggap mo na? And then you come up with the oneness. Saan nga kayo ngayon magkakaisa? Ay ganun din naman sa Panginoon Ikaw at ang Diyos, ako makasalanan. Ang Panginoong Jesucristo walang kasalanan. Tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Tinanggap niya ako kahit makasalanan. Pero kailangan magkaisa kami. That's why I have to surrender my life to Him. Kaya yung aking isip, yung aking puso, yung mga choices ko, ibibigay ko sa Panginoon. And I will like, and I will love, and I will learn, and I will try my best so that I can love what He loves, and I can do what He wants me to do. Kung hindi mo siya bibigyan, if you will not yield yourself, how can you be just like Him? And you can never make a difference kasi pareho ka pa rin. Wala kasing ipinagbago. Kaya nung sinabi na have, and some have compassion. You know why some, only not all? It's because some have still made sure ni-reserve pa rin nila yung kanilang bahagi ng buhay para lang sa kanila at hindi nila ibinigay sa Panginoon. If I and you want to make a difference, we must have compassion, which is the character of our Savior. Look at what compassion the Savior had. Matthew chapter 9. Matthew chapter number 9. Matthew 9 and verse number 36. Let's read first verse number 35. Anong sabi ng salita ng Diyos? And Jesus went about all the cities and villages,
teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. That's my Jesus. Is that your Jesus? Sino ho ba si Kristo sa buhay mo? Well, Jesus is this who went about the cities and villages. At anong ginagawa niya? He was teaching in their synagogues. He was preaching. Bihira. Ang preaching, yung iba, bakit ba si pastor ang lakas-lakas ng bunganga at saka ang sigaw ng sigaw? Preaching po tawag niyan. Sabi nga sa akin nung bata, punta kami doon sa Pampanga, sabi niya, Pastor, why is it that when you talk, you always shout? Kasi yun lang nakikita niya sa... Well, because that is preaching. When you say it's preaching, preach is crying in the wilderness. Walang magpipreach niya. Preach. Hindi yan preaching. Okay? Saan preach talaga? Sumisigaw. Preaching in the wilderness. Bakit ho kinakailan mag-preach? May mga hindi nakikinig eh. May sinasaway pa nga ng usher eh. May natutulog pa sa lakas na ito. Ba't kailangan mag-preach? Dahil ang mga tao ay hindi na sanay makinig. Ano lang pinakikinggan nila? Yung gusto nila. Pero kung ang preacher nagsalita, kahit ayaw niya, kailangan niyang pakinggan. That's why somebody else should preach the word. So preaching, I am preaching, it's not only that delivery. You know, you've got to prepare before you preach. Sino mga nag-practice preaching dito noon? Asan ang mga practice preachers natin ito? Pwede ba din pumunta dito? Sino yung nanalo? Sino mga nanalo? Dito. Yan o, ito ang practice preacher natin. Sino pa yung iba? Alam niyo, wala nga akong mapili sa kanila eh. Pero hindi ko alam kung bakit pinili to si Rani. Ba't ka daw pinili? Hindi mo alam. Sino pa nasa mga practice? Oh, ito. Ngayon, ang preacher, lalaki lang. Kaya huwag kang maghahanap dito sa simbahan ng babae na magpipreach. Biro mo magpipreach, babae tapos nakapalda. Amen! O kaya nakita nyo ako nakapalda dito? Ano? Lalaki kasi pinagpipreach ng Panginoon. Kaya kung ikaw lalaki, matuto ka mag-preach. Ngayon parang galing-galing mo lang magsayaw. Di ka matuto mag-preach. Kagaya ng mga to. Sige nga, sabihin nyo nga, preach. Sabihin nyo nga, you must, anong sabi ni John the Baptist? Repent for the kingdom of heaven is at hand. Sige! Sabay! Ready, set, go! Aba! Sige na! Sasabihin nyo lang, ipipreach nyo yan. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Oh, sige. Go! Oh, Romans 3:23 na lang. Okay, sige, go. Romans 3:23. Sige. Mamaya na. Mahirap talaga pag binibigla, mag-preach. Di ba? Pag binigla mo, hindi yan makapag-preach. Ganun lang yun. Pero tingnan nyo yung nakaprepare sila kung paano sila sumigaw. Yes, that's preaching. In a way, because the preacher must feel what he's saying. Alam mo kung bakit maraming mga taong hindi makapag-preach? Kasi nga sa kanila, hindi totoo yun sa kanilang buhay. Paano ka makapag-preach?
Paano ka makasigaw ng mga bagay na yan kung ikaw mismo ay hindi totoo sa buhay mo? How can you say, for all I have sinned, hindi mo nga feel na ikaw ay makasalanan? How do you know? And how can you shout that the wages of sin is death when you do not even believe it? How can you preach that God shall supply all your need if you do not believe also? Kaya kinakailangan i-preach. And you know, when you preach, it takes time and effort. At mahirap po yun. Jesus came preaching. Sa araw na yun, He was preaching, pagod na yun. Isang preaching nga lang, isang oras na preaching, it's too hard. 30 minutes, it's hard. But He was not only preaching, but He was also teaching. That's my Christ. At hindi lang isang lugar ang pinuntahan niya. Ang sabi ng salita ng Diyos, He went about all the cities and what? Villages. Wala pang kotse noon. He went from one place to another. At hindi ko alam kung kasing init kahapon ang panahon o kasing init ngayon. But nonetheless, He went from one place to another, teaching and preaching. And what was He preaching and teaching? He was preaching the gospel of the kingdom of God. At maliban pa sa pagsasalita, He would find time to make sure na yung mga may sakit magkaroon ng oras at kaniyang pagalingin. Bihira, mahirap na gawain yun. And then, verse number 36, anong sabi? Look at your Bible. But when He saw the multitudes, He was what? Moved with. You see, He had that feeling. He was excited by the sorrow of others, by the misfortune of others. Bakit ho? Nakita ng Panginoon. Because they fainted. They were scattered abroad. They were as sheep having no shepherd. Naawa ang Panginoon sa mga tao. He had that compassion. That's why He did not only come down, but He even died for us. Because He was compassionate. Dapat nga tayo ang mamatay, tayo ang mga ipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. But He Himself accepted all those things para sa iyo at para sa akin. Do you know why? Because He had compassion. That's why Jesus, He had compassion. He had that. At kinakailangan ng bawat isa sa atin, ngayon na nagsasabi na tayo ay anak na ng Diyos, should also develop that compassion in our hearts. Matutunan naman natin na tumingin sa iba. At natutunan naman natin maawa sa iba. Sa mga kalalagayan nila. Sa mga nais ng Diyos na magawa para sa kanila. Do you have that compassion that our Savior has? You know, ang sabi nga ng Panginoon sa Luke chapter 15 and verse number 10. Luke chapter 15 and verse number 10. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels over one sinner, what? That repents. Bawat isang kaluluwa, isang makasalanan na naliligtas, God is overjoyed. Sapagkat yan po yung bunga ng kanyang compassion. Do you have that compassion? Are you saved? Do you have that compassion? Na dapat ang maging interesado ka lagi ay sa kaligtasan ng isang makasalanan.
Marami sa atin marahil ay interesado sa pera na makikita natin o sa mga profesyon na makukuha natin sa iba. But you see, if you are truly a child of God and you have compassion, then your mind must be focused on seeing that a sinner is saved. Dapat yun ang ma-develop sa ating puso. Kung paano ka iniligtas ng Diyos, kung paano ka nagkaroon ng kaunawaan sa sangkalangitan, ay ganun din makikita ng iba. See, do you have that compassion? You see, He loves to see people getting saved. Yung salitang sinner dyan, first it mentions about a sinner that is unsaved. Kaya tanong ko sa iyo, nitong mga nakaraang linggo o nakaraang araw, have you ever had a mind about a sinner who is unsaved at binahaginan mo ng salita ng Diyos? Naisip mo na ba? Sa mga nangangamatay na nakikita mo, behold the body, but where is the soul? Yan ba ang pagtingin mo sa tao? Sa mga nakakausap mo, sa mga nakakasalamuha mo, kumusta kaya ang kanilang kaluluwa? Is this person saved? Is he going to heaven? Yun ang awa na dapat meron ang bawat isa sa atin. Naawa ka kasi nakikita mo ang pupuntahan niya pag siya'y namatay. Na siya'y pupunta sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Pero marami ang hindi nakakaintindi nun. You know, a sinner also in this point is a sinner who is saved but a backslider. Kung makikita ka man na nagsasabing isang ligtas, pero ibang kanyang buhay, naawa ka ba na marahil ay pag pinalo ng Diyos ang taong yan, ay may mangyayari sa kanya, hindi lang sa kanya, maging sa kanyang mga mahal sa buhay? Makinig ka maigi sa akin kung ikaw ay Kristiyano, kung totoong kang Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay ligtas. At ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Kung anak ka ng Diyos, papaluin ka ng Diyos. I don't know how the Lord is going to do that. Ang pagpalo ng Diyos ay bagay na hindi mo magugustuhan. Sabi nga, it's grievous for a moment. Pag sinabing grievous ng salita ng Diyos, masakit yun. Hindi mo yun magugustuhan. At hindi rin magugustuhan yan ng mga mahal mo sa buhay. And they may be affected. Kaya kung naaawa ka, pag may nagsasabing siya'y Kristiyano, ang naaawa ay sasabihin niya, kapatid, masama yung ginagawa mo. Kasalanan yan. Papaluin ka ng Diyos niyan. Itong sabi ng Panginoon. Yun ang may awa. Yung iba naman, sige, gawin mo yan. Mapalo ka ng Diyos, bebuti nga. Well, you don't have compassion. Ano yung sinasabi ng Panginoon na masaya siya if there is one sinner that repenteth? Ganon din ba ang pagkaawa mo? Kanino tayo dapat maawa? Sa mga taong walang alam, and they reject knowledge. Anong sabi ng Hosea chapter number 4 verse number 6? My people are destroyed for lack of knowledge. Silang alam eh. Ba't mo ba ginagawa yan? Wala lang. Ano pag mga ganyan? Dapat maawa ka. Nagkaroon ka ng tunay na pagkaawa sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Do you know that is the prayer of the Savior? Father, forgive them for they know not what they do. Kaya dapat ay magkaroon ka ng tunay na pagkaawa sa mga hindi nakakalam. Bilang anak ng Diyos,
Kinakailangan magkaroon tayo ng tunay na awa, that compassion that our Savior has. You know, the knowledge of God is a treasure, and that is of paramount importance. Bilang anak ng Diyos, dapat lamang na magkaroon tayo ng kaunawaan niyan, na kung mali ang kanilang pagkaunawa dito, ay hindi ka titigil hanggang hindi mo na ibabahagi sa kanila ang katotohanan. Hindi mo, pabayaan mo lang, mag-aaway lang kami. Hindi naman kayo mag-aaway. You know, the main thing that you should do, ito sabi ng Diyos, ayan ang Bible. I'm just telling you this sa'yo kung makipag-away sa'yo. Pero ito ang sabi ng Panginoon. Because I love you in the Lord. Kuminsan pa nga sabi, Pastor, nagagawa niyong sabihin yun right in their own faces. Sabi ko, kasi maganda naman ang konsyensya ko. Sinasabi ko yun, alang-alang sa kanila, not for me. Kung gusto mo lang magmalaki, edi, huwag mo na lang gawin. But I'm not saying that so that I can compare myself to them. No. But I'm looking at the fact that if they do not have this knowledge, God is going to destroy them. Yan ang kailangan ng mga Kristiyano sa ating panahon. Hindi ka kinakailangan may pag-away, kinakailangan lang sabihin mo sa kanya ang totoo. It's because you look at the future and what God may be able to do against this person who does something bad. Ano ba sabi ng Panginoon? Romans chapter 14 in verse number 1. Dapat ay magkaroon ka rin ng awa doon sa mayroong weaker faith. Him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disputations. May mga panahon that when we do not agree with one another, somehow we should not make any disputations if we cannot agree yet. Kasi nga mahina yung pananampalataya niya. Bakit mo pa ipagpipilitan? Basta nasabi mo na lang sa kanya, and then you ought to be praying for that person. That is true compassion. Yan ang kulang sa ating panahon. Ang meron sa atin mga tao na konsentidor, hindi nagsasalita, hindi niya sinasabi na mali. Sabihin mo lang mali. Ngayon kung hindi pa rin kayo magkasundo, and then leave it as it is, basta sinabi mo mali, yan ang sabi ng Diyos. Pero hindi na ako makikipag-away. But I will include you in my prayer. Nakikita mo naman yung difference. Nakakatawa, makikita mo yung pinapanalangin mo. Yun na rin yung sinasabi niya. See? Nakakatawa na ang Diyos ang gumagawa sa kanilang puso, hindi ikaw. Because compassion comes from the Lord and from God. Yan po ang kulang sa ating panahon. You know, true compassion is, drives a person to be more prayerful. Yan ang totoong compassion, kapatid. Marami sa atin kung makapula. Pupulain lang dyan. Yan naman ganito, ganyan. Tanong ko lagi, ilang beses mo na siyang ipinanalangin? Yun lang. Yun lang, pastor. Nakalimutan ko. O yun, nakita mo yung mali niya. Hindi mo naman sinabi sa kanya. Sinabi mo na ba yung kamalian niya? Yan ang dapat makita ng mga tao. True compassion, makita mo mali, pakita mo. Kung hindi man niya baguhin pa rin, di panalangin mo. Yun ang totoong compassion. Amen. Tingnan mo yung prayer list mo. At isang araw, makikita mo yung pagbabago sa kanyang buhay. At hindi na ikaw nagbago sa kanya, kundi ang Diyos sapagkat ikaw'y lumuhod. At ibinahagi mo sa kanya ang salita ng Diyos. That is compassion.
Ano, dapat ay makita mo yung mga taong mas mahina ng pananampalataya, and we must have compassion on them. Hilig kasi natin kung minsan, ikumpara lagi ang sarili natin. Ako nga! Hirap din naman ako eh! Lahat tayo nahihirapan. But we've got to be more compassionate. Ano ba sabi ng Panginoon? Whom should we be compassionate with? Yung mga taong hindi makamove over, makapag-move on. Yung mga lagi na lang yung sa mga nangyari in the past. Ano sabi ng Philippians 3:13? May mga kaibigan ka bang ganun? Hindi siya maka-get over something else? Nandun na lang siya nakatali. Nung nabasted siya, hanggang ngayon, hirap na hirap siya sa kanyang buhay. Nung natalo siya, hanggang ngayon, talunan pa rin. Yung ano pa, yung mga nalugi, hanggang ngayon, luging-lugi pa rin. Ano sabi ng Panginoon? Brethren, I count not myself to have apprehended, but there's one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Alam nyo kasi may mga taong hindi madaling makalimot. Pag ikaw ay Kristiyano, dapat you've got to forget the things that have already been done and reach the things which are before. May mga kasalanan kung minsan na hindi mo matanggal-tanggal, and then the guilt is there. Alam mo, marami tayong mga kapatid that are guilty-laden individuals. Kaya hindi sila makaalis-alis. Kakawa nga isang Kristiyano, Pastor, mapapatawad talaga kaya ako ng Panginoon noon? I still remember these people. Sabi kasi, ano yan eh, nakapatay talaga eh. Mapapatawad ba talaga ako ng Panginoon? Kasi nung time na yan, ay binaril daw talaga niya yung matanda eh. At napapanaginipan pa niya. Humihingi ng tulong sa kanya, pero binaril pa rin niya. E naligtas siya. At yun yung kanyang daladala. Nakakaawa. Hindi makapag-move. Alam mo, hindi lang naman dun eh. May mga bagay tayong ginagawa sa ating buhay na marahil yun pa rin, kaya hindi ka makapag-move on, kaya hindi ka muling magamit ng Diyos. Do you know why? Because you continually blame yourself. And there are many Christians who are just like this. Alam mo, dapat na makita ng isang mananampalataya is to be more compassionate with people who are like these people. At dapat doon madagdagan ang iyong panalangin. Madagdagan ang iyong pag-ibig sa kanila. Madagdagan ng mga Kristiyano who will have compassion and make a difference. Marahil ba ikaw yung hinihintay ng Diyos that can make a difference for a brother or perhaps for a sinner? For an unsaved, baka ikaw yung hinihintay. Malay mo, ikaw ay makapag-win ng isang kaluluwa, isang araw ay magiging pastor. O kaya isang backslider. At hirap na patawarin ang kanyang puso, ang buhay, ang kanyang sarili. But you were so compassionate and showed compassion to this person. And then, you were able to make a difference. Pastor, sino po? Lahat tayo maaaring gamitin ng Diyos. Only if we have, ask the Lord, this compassion that our Savior has. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyong ipinagkakalob sa amin. Thank you for the privilege of preaching your word. I pray that we indeed develop this compassion in us.
that we may have this compassion, be able to make a difference. Manguna ka po sa aming invitation. Sa mga bisita, I pray that you would save them and that they would follow you in water baptism. At sa mga dumadalo na, sa mga member na ng church, dagdagan mo po ang aming compassion sa iba. Magkaroon po kami ng compassion. Sa mga matagal na, Panginoong Diyos, na marahil ay wala na this kind of compassion, I pray na ibalik mo nga po, Panginoon, sa aming panahon. Maraming salamat sa pagkakataon na ngayong araw na ito, narinig namin ang inyong salita. I pray that you would help each one of us to decide. Manguna ka po sa invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting pa niya, sa mga first-time visitors po namin,